Congratulations po sa Maisug Japan. Nako, kinakabahan na po ang mga tanso, ang mga ensimada, yung mga kanilang mga broadcaster, vlogger sa gigilid. Ninenervyos na po, inggit na po. Ay nako, inggit na sa Maisug Japan. Sisiraan na naman pero takot naman sa Maisug. Ayaw naman ipatuloy ang mga rally ng Maisug. Akala nyo, hindi matutuloy o sa ibang bansa tayo pumunta. Napaganda pa, naging blessing in disguise. So again, sa buong organizers ng Maisug at syempre Maisug Japan, maraming salamat po sa inyong pagtulong para magkaroon ng plataporma ang mga Pilipino na mailabas ang kanilang hinaing sa bayan. At maraming salamat din po sa inyong mga sakripisyo. Kasi tatandaan natin ang mga nagpunta dyan, may mga trabaho pa, gumastos din yan, even yung mga isog, even yung mga nagsalita, even yung mga dumalo, even SMNI. Lahat po yan ay may gastos at sakripisyo. Kaya nga po, talagang ito po ay tulong-tulong. Kasi wala po talagang magaganap na tagumpay sa organic na team. Tandaan nyo po ang Maisug, eto maipagmamalaki natin. Ang Maisug at ang DDS, organic. Ulitin natin yan. Eto hindi nila kayang sabihin. Eto lakas loob, kayang sabihin ng mga DDS, ng mga DDS vloggers, ng mga Duterte, ng SMNI, ng Maisug. Organic. Hindi po bayad. Hindi po inuutusan na palabasin, pakitain ang kanilang mga channel ng mga trolls. Wala pong ganon sa DDS. Talaga lang pong organic, kusang loob, kusang tumutubo ang hinakit, ang sakit na gusto nilang ipalabas sa taong bayan. Wala pong troll-troll. Wala pong bayad-bayad sa DDS. Guaranteed po yan. Walang binibigay ang mga Duterte kahit 5. Ultimo yung pagpunta namin doon, eroplano at hotel, sagot namin. Ewan ko yung mga kasamahan ko. Basta ako, sagot ko. I can honestly say that. Kaya nga sabi dito ni Jeb Rivero, pag inggit, pikit, ganun lang talaga. Alam mo kung bakit sila maiinggit? Kasi nakikita nila yung development sa ating grupo sa DDS na organic. Kikita. Kasi alam mo, sa kabilang barbershop, alam nila kung bakit sila malakas ang views. Alam nila kasi may mga trolls na pinapakawalan doon para maengganyo kayo magkaroon ng maraming vloggers doon. Talaga nagpapakawala ng trolls doon. Hindi lang yun, pati bayad-bayad nagpapakawala doon. Alam nila kung kaninong grupo ka nakasali. May group A, group B yan. Alam nila yon. Hindi nila pwedeng itanggi sa sarili nila. Siyempre sa vlog nila, hindi nila aaminin. Pero sa sarili nila, alam nila. At alam din nila sa DDS, organic talaga. Walang bayad-bayad. Kaya alam nila ang success na nangyayari sa DDS, delikado. Kasi po, ang organic, mabagal yan sa simula. Pero ang laki sa gatas. Kumbaga ang laki sa breast milk. Ang laki sa organic, iba ang iba ang panlaban sa sakit. Ang punong lumaki sa organic, hindi sa fertilizer, iba. Karamihan, pagka-spoiled, tumalaki ang weak. Pero ang lumaki ng organic, strong. Yan ay pwedeng ipagmalaki ng DDS at hindi nila kayang ipagmalaki yan. Of course, hindi naman gago yung mga yan. Itatanggi nila sa kanilang vlog yan. Definitely. Pero kami sa mga vloggers, alam namin ang totoo. At alam nilang totoong organic ang
DDS. Yeah. Magandang gabi ho muli sa inyo. Yes, we are here, Hakbang ng Maisog, nakikisa sa Hakbang ng Maisog, Japan. And we are calling for a government that is transparent, accountable, for peace and for security. For transparency, hindi na ho malinaw sa atin ngayon kung ano ang foreign policy ng Pilipinas. It seems to the majority of the Filipinos back home, at siguro sa inyo rin, kaninong interest na ba ang sinusulong ng kasalukuyang pamahalaan? Dahil malinaw po sa ating saligang batas, Article 2, Section 7, pagdating sa foreign policy, bukod sa we are renouncing war as an instrument of foreign policy, kinakailangan o pangunahin sa foreign policy yung interest ng Pilipinas, yung interest ng Pilipino. Subalit ang nangyayari ho ngayon, itong pagtutulak sa atin, tila sa bingit na tayo ng isang malaking hidwaan o gera laban sa ating superpower at higanting kalaban na China, na kapitbahay na China. Hindi po yan interes ng Pilipino. At alam niyo po lahat yan. Tayo mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, malinaw yan, hindi natin interes makipagdigma kahit kanino. Ito, gusto ko kasi ito sinabi ni Atty. Vic na ito. At ito po, isa sa didiscuss natin tonight. Kasi, ayaw na ayaw ko ng kahit anong klaseng gera. And I agree with Atty. Vic dito. Bakit tayo bigla na lang sa administrasyong ito na wala namang tayong problema sa China, bigla nating problema ang China ngayon? Sino ang nakikinabang? Yaan ang itanong ninyo, yaan ang sagutin po ninyo sa mga kapwa nating Pilipino na mga nag-message sa inyo. Kasi sa akin maraming nagtatanong magkakagera na ba? Ibalik nyo ang tanong, sino ang makikinabang dyan sa gera na yan? Ang nakikita ko dyan ay iilang mga politiko lang. Sila lang ang may gusto niyan. Bigla-bigla na lang yan. Hindi po yan sa interes mo. Hindi yan sa interes natin. Hindi yan sa interes ng mga Pilipino. Huwag po tayong papabudol dyan sa istoryang ulit na yan. Hindi po kaaway ang China. Galit lang sila dahil sa kagagawan din natin. Hindi po tayo pro-China. Pero nilalagay tayo sa alanganin, mga walang puso yang mga yan. Huwag nyo pong bibilihin yung narrative na yan. That narrative is budol. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Gaya ng aking naging pahayag early this afternoon, it is not in our interest to wage war against anyone. Oh, exactly. Hindi natin interest yan. Interest nyo yan. Hindi si Atty. Vic interest nyo kung sino man yan nagpapapunta, naglagay ng EDCA sa atin. Diyan galit ang China. Interest nyo yan. Hindi, tigil-tigilan nyo kami na sasabihin ninyo kayo para sa bayan. Nambudol na kayo dati, uutuin nyo na naman, ito namang mga gago nating mga nampapabudol ulit. Most especially against a superpower and a giant neighbor in the person of China. Hindi natin kaya. Hindi pa nga tayo nakakabangon doon sa destruction caused by World War II. And to think that was already 80 years ago. 80 years ago, mahirap pa rin ang Pilipinas. Yan, delikado yan. Huwag na po tayong papauto. Lulubog ang Pilipinas dyan. Tapos sila, yayaman. Tapos tatakbo na naman kung saan yung mga yan. Isipin na po natin, ha? Madami pa ring Pilipino at mas dumaraming Pilipino ang naghihirap. Makikipagdigmaan ka pa sa China. Hindi natin interes. Marahil
Alam mo ako, pasensya, maputol ko si Atty. Vic. Alam mo kung anong gusto kong digmaan? Kung gusto nyong sumugal, makipagdigmaan kayo para ipanalo ninyo ang presyo ng bigas. Ipanalo ninyo na matupad ang pangakong 20 pesos na bigas. Gigira't gigira tayo, wala naman tayong kalaban-laban. Hindi naman natin away yun, makikipag-away tayo. Samantalang yung sikmura ng mga Pilipino, hindi nyo kaya makipaggera. Laban sa korupsyon, laban sa droga. Para nang sa ganon, ang mga Pilipino busog. Yan ang gera na dapat nyong sinasalubong. Gera kayo ng gera eh. Yung gera nyo walang pakinabang. Kung makipaggera kayo sa korupsyon, di busog ang Pilipino. Nagiging malinaw by the day, interest ito ng ating sa pang-alyado na Amerikano. I have nothing against the Americans. But pag tinutulak mo na sa bingit ng kamatayan ang milyong-milyong Pilipino dahil ang itinutulak mo ay ang interes ng Estados Unidos, diyan hindi na magkakasundo. Ulitin ko, tama yung sinabi niya. We have nothing against China. We have nothing against Americans. We have nothing against them. Pero pag itinutulak mo na, delikado na ang mga Pilipino dahil sa gera na yan, bakit tayo papagago diyan sa gustong gawin ng Amerika? Bakit tayo papagamit? Kaibigan ng Amerikano at Pilipino. Hindi na interest ng Pilipino na makapagdigma tayo. Interest na ho yan ng Amerikano. Because they want to remain relevant in that part of the world. Wala naman ng American territory na doon sa Indo-Pacific region. Wala na pong kolonya, wala na pong teritoryo ang Amerika ron. And yet, grabe, todo ang kanilang pakikialam. Bakit? They want to frustrate the rise of China na maging sila na ang influence in that region. Wala ho tayong wala. Yan, nakita mo ha, wala tayong pakinabang. Ang gusto lang ng Amerika, pigilan, hindi matalo ang lakas ng Amerika ng China. Naiintindihan ko yan. Kasi siyempre, competition yan eh. Saktong-sakto si Atty. Vic dito. Diba? Bagamat naiintindihan ko yan, may competition ng Amerika at China. Anong kinalaman ko dyan? Anong kinalaman yung bawat Pilipino dyan? Wala tayong pakinabang dyan. E di kayo mag-compete. Kung gusto nyo mag-compete, ba't tayo papagamit? Bakit tayo papagamit? Alam mo ang problema dyan? Kasi nagsama ang pula at dilaw. Mamaya i-connect ko bakit. Wala tayong debate rito na hindi inosente ang China sa mga nagiging issue. Ulitin ko hindi dahil sa pro-China. Hindi po inosente ang China. Hindi natin kinakampihan ng China. Pero labas tayo sa away nila. Na iipit tayo sa gitna. Bakit? Dahil sa EDCA. Yan, sa South China Sea. Hindi po sila inosente. And in fact, yung mga nagiging friction attributable din sa mga alanganing kilos at galaw nila. But do we really have war as an option available to us Filipinos? No. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Policy. Pero pagka kayo ho ay nasa Pilipinas, nagbabasa kayo ng mga pahayagan, ang palusot ng kasalukuyang administrasyon in increasing the number of bases where EDCA will have access, unbridled access, unhampered access, and full control over the perimeter kung saan sila papasok na bases. 5 lamang noong 2014. Nung yan ay linagdaan. Tingnan mo, 2014, 5 ang EDCA, ha? Ni dating Pangulong Aquino. 2014, ang EDCA ho, 5 bases lang. 5 base militar. Under the leadership of Marcos Jr.,
na magdadalawang taon pa lang, inangat po ito sa dinagdagan pa ng 4. 2 taon pa lang, 4 na nadagdag. 9 na. 2 taon pa lang. 2 years pa lang. Let me repeat kasi kailangan madiinan. 2 taon. Hindi natin alam kung ilan pa ang idadami ng EDCA na yan kung magtutuloy-tuloy yan. Dahil 2 taon pa lang, 9 na. Kailan nadagdagan ng EDCA? Panahon ni Noynoy at panahon ni Marcos. Pulawan. Panahon ni Duterte, wala. Pulawan. Kaya alam nyo, hindi natin away yan. Away ng Amerika at China yan. Bakit tayo napapagitna? Kaya mapansin mo, nagkakampihan na ang pula at dilaw. Kasi interest nila yan eh. Nabubudol naman nila ang taong bayan. Nabubudol nila yung kanilang mga kaalyado. Nabubudol nila yung kanilang mga supporters. Political agenda nila yan. Sila ang may gusto niyang EDCA na yan. Kaya ayaw ng Amerika, eto nakakatakot. We all know. Even them, they all know. Kaya nga binabanata ng mga Duterte, they all know 2028, Sara will sit as president. We all know that. Everybody knows that. Unless may masamang mangyari. Alam natin, even yung mga bashers, alam nila. Even the admin now, alam nila. Kaya tinitiris na nila ng maaga ang Duterte. They all know, uupo si Sara. And even the Americans, they know how strong the Dutertes are. Especially BP Sara. Kaya nga, they will do everything para walang Duterte na namang makaupo. Why? Kasi hindi uto-uto ng mga kano, hindi tuta ng mga kano si PRRD. Yan po ang ano. Ang tanong, baka naman uto-uto ng China? Hindi po. Kasi nung panahon naman niya, nakakapangisda naman ang mga Chinese. Ay makakapangisda naman ang ating mga mangingisda. Kaya nga yun ang una nating topic eh. Maayos naman lahat. Wala namang banta ng gera. Nakakapangisda naman. Marami namang tayong isda. Wala namang bombahan ng tubig. Kailan ba tayo nagka-problema sa China? Saan ba tayo madalas magka-problema? Di ba sa mga kano? China ba ang sumakop sa atin o Amerikano? Kaya yung kanyang narrative na yan, budol po yan. Ikalat nyo sa pamilya nyo, huwag silang maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Sa pulsa ba nga itong sinasabi ni Atty. Vic? There are now 9 bases kung nasaan ang mga Amerikano. Nandun yung gamit nilang pandigma. Mm-hmm. Ano naman ang kinalaman nito doon sa peace? Alam mo ninyo, hindi na tayo inosente pagka merong pinasok na digmaan o gusot ang military ng Amerika. Bakit? Hindi lamang tayo nag-iensayo like the Visiting Forces Agreement. Mm-hmm. Tayo po ay Tapul. active player na. Enabler na po tayo ng Active US player military. Ginagamit na po tayo. Kanina may nagkomentaryo, nabasa ko. Sino ba yun? Nagkomentaryo. Hindi ko lang nakapag-ano kasi sabi niya. Nakatabi daw niya si Atty. Vic, ang bango-bango. Sino yun? Hindi totoo. Ito si Atty. Vic, matalino talaga ito eh. At saka, may edad na po ito, kaedad ko. Pero kita nyo naman, wala kasing bisyo. Nag-exercise pa, tumatakbo to, nagmamarathon nito eh. Kaya kita mo, fit pa rin kahit sa edad niya. Kaya yung pag-iisip niya, alam mo, nasa katinuan eh. Alam mo, kaya inayawan to ng mga yan kasi hindi nila kontrolado ang utak. May sariling utak eh. Oo, ayaw nito sa korupsyon. Kaya maganda itong paliwanag niya dito sa China na ito na talagang hostage po tayo dyan. Sila lang ang makikinabang dyan. Active player na po tayo ngayon. Ibig sabihin, pag talagang naglaban ng US at China, kasama tayong matatarget. Bakit tayo nakisawsaw sa hindi natin away?
Bakit tayo nakisawsaw nang wala tayong kalaban-laban? Do you honestly believe tutulungan tayo ng Amerika? Alam kong hindi kayong ganong kagago. Alam kong hindi kayo ganong kabobo. At alam kong hindi kayo mabubudol ng ganong salita. Tutulungan ba tayo ng Amerika? Psst. Yung forward base ng US military. Linalagyan na ng bomba, ng armaments, ng tangke, pinaparadahan na ng kanilang mga warships, linalapagan na ng kanilang mga fighter jets, and so on and so forth. And God forbid, baka meron na ring nuclear dyan, hindi rin natin nalalaman. Kaya we are advocating for peace. Alam niyan, na itong host nation ninyo, yung host nation natin kung nasa saan kami ngayon araw na ito, ang Japan. Ang Japan nakaranas na ng hagupit ng atomic bomb. Diyan sa Nagasaki at sa Hiroshima. Yan. Alam nila. I've been to Hiroshima last year. Binisita ko yung Peace Memorial. At hindi ko natapos na ikutin yung Peace Memorial. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umiyak at maluha. Dahil nandoon nakalagay lahat ang horrors of saglit. ng kanilang mga warships, linalapagan na ng kanilang mga nananalo dyan. Paramihan lang ng mapamit ng mga armas nuklear dahil walang mabuting idudulot yan sa sangkatauhan. He is not just speaking of Hiroshima. He is not just speaking of Japan. Ang sinasabi... Ito yung yan yung, alam mo, best teacher talaga is experience. Kaya itong Japan, ayaw na nila sa ganito. Nasubok na nila ang lupit ng giyera eh. Alam mo problema sa mga Pilipino, yung tapang-tapangan natin. Ito, kayo na lang ang manghusga. Yung mga tapang-tapangan ba yan? Na nagyayabang patungkol dyan sa ipaglalaban natin ang karapatan natin, susugurin, wag tayo matakot sa China. Yang mga politikong yan, yung mga broadcaster na yan, at yung mga vloggers na yan, do you honestly believe na pag nagkaroon ng gera, andyan yan nakabala? O sila nakatakbo na? Tayo may iwan. Sana po wag tayong gago. Wag naman tayong magpabudol ulit sa mga ganyan. Sila lang yung tapang-tapangan, tayo nakabala dyan. Tayo kasi wala sa posisyon. Sila, tatangayin na lahat yan. Sila aalis na yan. Sabi niya, walang mabuting maidudulot yan sa sangkatauhan. Sa human race, papatayin tayo lahat niyan. That is why, sa hakbang ng maisog, we are all advocates and we are all advocating for peace. We say no to war. Correct. War is evil. Yes. War is obscene. Yes, it's evil. War is immoral. Evil. Wala hong nananalo dyan. It's evil. Paramihan lang ng mamamatayang mamamayan. Paramihan lang ng mga properties na masisira. At paramihan lang ng present generation ng kabataan at ng mga darating pang henerasyon ng kabataan na maghihirap at magiging... Yan yung sinasabi natin. Maghihirap tayo. Kailangan natin makarecover. Ang hirap na nga ng bansa, re-recover pa tayo. Pero pupusta ako sa inyo. Yung mga yabang-yabang na yan, sila tatakbo mayaman. Tayo na dali. Sila nagpapasok ng EDCA. Tayo nakabala. Type nyo. Mahirap. Gusto ba natin sa Pilipinas yan? Ayaw natin at iyan ang isa sa mga sinusulong ng hakbang na maisog. And finally, yung security. Again, we feel insecure because of the additional, yung EDCA alone, na basis po yan eh. 1947, we have this military basis agreement. Kaya nga po nandyan yung Subic, nandyan yung Clark. Yung 1947 military basis agreement, nagbabayad ng renta yung Amerikano. Nagbibigay ng foreign assistance ng military aid. Etong kalokohan ng EDCA,
na pinirmahan noong 2014, nariyan na po ang mga Amerikano sa Pilipinas. Welcome sila bilang turista. Pero para gawin ninyong base militar, ang base militar ng Pilipino, nang hindi man kayo nagbabayad ng kahit anong renta, nasaan ang ating sinasabi nilang partnership? Yun. Tingnan nyo kung gaano kagago, di ba? Dati nagbabayad, may renta. Ngayon wala tayong pakinabang dyan. Nadadamay pa tayo, walang bayad yung mga yan. Bakit tayo pumapayag ng ganun? Walang bayad yan. Walang renta. Rent-free. Delikado ang mga Pilipino. Walang bayad, wala tayong pakinabang. Tanong, bakit pumayag ang administrasyon ngayon ng ganyan? Sinong makikinabang dyan? Kayo? Tatanong lang, bakit kayo pumayag? Anong hindi namin alam? Ano yung binibida natin na the Philippines is our oldest treaty ally and we treat them as equal is not true. Kagaguhan yun. That is a big fat lie. Hindi, wag mo na Inglesin. Budol yun. Mana-mana sila, budelero. Pinaganda pa ni Atty. Vic. Hindi po ako galit. Big fat lie. In Tagalog, budol-budol. Puro kayo budol-budol, mga animal. Kapatid. Pwe, may kapatid bang ganun? Di ba pag sa kapatid mo halos ibigay mo na lahat? Kung may kaya kang itulong, ibibigay mo. US visa, hindi nyo kami mabigyan. Pahirapan, ang daming nadi-deny. Ako nga ayaw ko mag-apply dahil alam ko sisingilin ako mahal, tas madi-deny lang. Tapos kayo labas-pasok sa bansa namin, walang visa. May US base pa kayo dito. Kami bawal pumunta dyan, may visa. Kailangan ng visa? Pahirapan pa visa? Karamihan, denied pa? Anong kagaguhan yan? Anong big fat lie? Budol, kamo. Play natin para sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Yung mga hangang-hanga sa bansang Amerika. Ang American... Mga panatiko ng Amerika. Ako po I have nothing against the Americans. Okay? Yung kanilang administrasyon. Just like now, ang problema natin hindi yung Pilipino. Yung administrasyon ng Pilipinas ang problema. Hindi Pilipino. Same thing. It's not the Americans. Kasi may mga kamag-anak ako na dyan na nakatira sa Amerika. American citizen na at nakapangasawa ng mga Amerikano. So I have nothing against the Americans. I have nothing against the Filipinos. Ang problema natin yung administrasyon ng Amerika at administrasyon ng Pilipinas. Puro kayo nakikinabang, puro administrasyon. Paano kami? Labas-masok sa Pilipinas. Walang visa. Ang Pilipino, bago ka makatawid ng Amerika, mag-apply ka ng visa. Kung ma-aprobahan ka. Nasaan ang parity? Nasaan ang ustisya ron? Admin. Gobyerno. Asan ang hustisya ron? Saan ang brotherhood? And yet, nakikinabang ka, isinusubo mo kami hindi sa ganyan bigit ng brotherhood. ng alam. Kung po pwede nga, ibigay mo lahat. Alam mo, hindi ko sinasabing gano'n. Pero alam ko sa brotherhood, kahit bigay mo nga yung asawa mo, walang problem. Kasi brotherhood, brother mo yan eh. Ano ka ba? Visa, dadamot nyo sa amin? Nang lalagay kayo rito ng kung ano-anong ano? Malay namin kung may nuclear pa dyan. Gago talaga eh, no? Dahil nagdagdag pa ng 4 na bases itong kasalukuyang administrasyon. Siyang na ho ang basis ngayon ng Estados Unidos sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ni singkong duling sa bansa nating Pilipinas. Pero ano, Atty. Vic, di pa ako nakakita nun. Ano ba yung singkong duling? Hindi. Kasi alam ko, nadidinig kong madalas yan sa kanya eh. Oo, joke niya yun eh. Oo, hindi daw siya binaya. Kasi nakakausap ko, pero hindi siya nabayaran ng admin, ng gano'n, singkong duling, wala.
Ano ba yung singkong duling? Ba't di ko nga pala natanong sa kanya yun? Ano ba yung singkong duling? Nakita na kayo nun? Sino nakakaalam nun? Singkong duling. Mas mababa pa ba ang value ng singkong duling kaysa dun sa singkong diretso mata? Hmm. Ang parity ron. Nasaan yung pagiging pantay natin doon? Ito'y dapat nalalaman at malaman ng ating mga kababayan. Nang sa ganun magising sila sa katotohanan na ang US, bagamat they have been our ally, they have sumugal din sila ng buhay nila ng World War II. Nagdanak din ang dugo ng Amerikano, kasabay ng mga dugo ng Pilipino. Pero after that, walang nangyari sa Pilipinas. Ulitin ko, mag-80 years na ang World War II. Mahirap pa rin tayo. See? Pagpasok ko nga kagabi, kami ni Attorney Harry, seamless yung pasok namin dito sa airport. Napakagaang, napakaganda. Mismo Kikita Japan. naman natin yung Mismo progreso ng Japan. Malayo tayo. Mismo. Alam ko naman, lalo na kayo, dito na kayo nakabase. Pangarap din natin na someday, sana abutin natin, in our lifetime, we will experience kahit kalahati lang, kahit 1/3 lang ng nararanasan ng ating mga kaibigan dito sa Japan. Maayos ang rail system, payapa, malinis. Kahit na nga hindi Attorney Vic hindi na maayos ang rail system kasi napakaganda talaga ng doon transportation sa Japan. Miski na hindi na yun. Sa totoo lang, sabi niya 1/3, miski hindi na yun. Malinis lang, mapayapa lang, walang adik, masaya na ako. Ayaw ko talaga sa adik. Ayaw ko sa bangag. Promise. Sa Japan kasi walang ganyan. Kung meron man siguro konting-konti, delikado ka dyan sa Japan. Mag-adik-adik ka dyan. Tayo dito sa Pilipinas, lintik na yan, kinukonsinti pa natin ang bangag. Alam na nating bangag, kinakampihan pa natin. Akalain mo, tinanggal mo yung mga pulis na humuli ng bangag. Sinuspindi mo yung mga pulis na humuli ng mga bangag. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Mga bangag pa kinakampihan natin. Kaya ako ayoko niya mga yan. Sinong gaganahang pulis? Kahit ako kung pulis, ba't pa ako maghuhuli ng bangag? Bahala na kayo sa buhay nyo. Tatanggalin nyo lang ako Ano yung papabaril ako sa bangag? Pag hinuli mo, pumalag. Hindi mo pwedeng banatan kasi matatanggal ka. Ganyan po. Ganyang kalupit ang nangyayari ngayon. Talaga namang safe. Yun yung mga adhikain ng ating mga kababayan na kami ho ay nagiging mikropono lamang. Because hindi rin naman namin masikmura na manahimik at kami rin naman ang tinatakbuhan nung higit sa nakararaming Pilipina na walang tinig. At sa tingin ko malaking kasalanan kung tayo ay mananahimik na lamang kung binigyan naman tayo ng kakaunting at tiwala ng mamamayang Pilipino. Pero alam mo, dapat tayo magdiwang kasi nagbigay na naman si Ann Harot. Bira ito talaga, parang may lagnat ito si Ann Harot. Maraming salamat Ann Harot Thank you, mukhang na-promote to si Ann Harot. Oo. Thank you Ann Harot sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Yayamanin to si Ann Harot. Thank you. To speak on their behalf. So yan po ang transparency, accountability, peace, and security na isinusulong ng hakbang ng maisog at ganoon din ngayong araw ay nailunsad na natin ang hakbang ng maisog dito sa Japan. Yun lamang po. Salamat. Alam mo, eto kaya nga sabi ko, ang sakit, no, na mga kapwa nating nasa social media, influencer, natutuwa sila ng pinipigilan ng rally. Hindi dapat ganun. Kahit kakampi mo o hindi mo kakampi ang rally, huwag niyong pipigilan. At hindi kayo dapat natutuwa na ang administrasyon na inyong kinakampihan ay pinipigilan ang rally. Kita nyo nangyari ngayon. Di ba't nakakahiya tayo?
Kakaawat at kakaawat nyo sa maisog, lumabas ng bansa. Kita mo nagtatanong kanina sa kanila, mga Hapon, di ba't nakakahiya tayo? Nakakasigaw tayo ng ating hinaing sa ibang bansa. Pero dito sa sarili nating bansa, hindi tayo makapagsalita. Pati ba naman yung freedom of speech, nanakawin nyo pa? Yung freedom of the press, nanakawin nyo pa? Yung karapatang magsalita, nanakawin nyo pa? Lahat ba gusto nyong nakawin sa taong bayan? Wala na kayong ititira sa amin? Pati boses namin, nanakawin nyo? Sabi, grabe naman yan. Hindi ba kayo nahihiya? Ibang bansa pinapayagang magsalita ang mga Pilipino. Kung saan-saan na po. Ang dami na pong maisog na gagawin sa iba't ibang bansa. Madinig lang ang hinaing. Samantalang sa sarili nating bansa, kagago nyo. Hindi nyo kayo mipakinggan. Ano ba kayo? Ganyan na ba kayo kapraning? Hindi na ba kayo talaga tatablan ng hiya? Ang kakapal ng mukha ninyo. Kayong pumipigil sa maisog, ang kakapal ng mukha ninyo. At kayong mga social media influencer, hindi kayo dapat natutuwa, ang kapal din ng mukha ninyo kung kayo'y natutuwa dito. Ako hindi. Kahit nga rally, nakakampi ko si BP Sara, kahit mag-rally kayo, patanggal nyo si BP Sara, i-promote ko pa yan. Bakit? Karapatan nyo yan eh. Hindi naman ako praning, hindi ba ako adik para mapraning dyan sa rally ninyo? Hindi kami takot dyan. Bakit takot kayo sa maisog? Adik ba kayo? Hindi ko maintindihan tong anong nangyayari sa ngayon. Kaya alam mo, matindi kalaban natin. Ang kalaban ngayon, pula, dilaw, pati Amerika. Bakit? Gagalit na sila sa Duterte. Alam nila, hindi nila kaya hawakan sa liig. Alam nila, strong ang Duterte. Hindi nila kayang gawing tuta ang Duterte. Kaya matinding laban po ito. Instead na mag-focus sila sa gutom ng Pilipino, yung gera sa presyo, sa bilihin, yung gera sa trabaho, yan ang asikasuhin nila. Vote buying ginagawa nyo sa pag-aayuda. Hindi kayo talaga tatablan ng kahihiyan. Ang tindi nyo. Ngayon, hindi ko kayo pinapangalanan. Pero kung sino man kayong pumipilig sa maisog, kayo yun. Oh, 'di ba sinabi nyo hindi naman kayo inaawat ang maisog? Ba't kayo tatamaan? Kung tinamaan ka, ibig sabihin may kasalanan ka. Dahil duwag ka para marinig ang boses ng taong bayan. But anyway, naging blessing in disguise, lumabas pa ng bansa. Mas maraming nakikinig ngayon. Pero nakakahiya. Kakahiya tayo. Gagalit na mga OFW natin, no? Hindi nyo alam yung mga OFW, kaya buhay ang Pilipinas dahil sa OFW? Hindi talaga kayo tatablan ng kahihiyan? Galit na OFW sa inyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kahihiyan nitong mga ito. May tanong ako sa Attorney Vic, hindi ba nila pinaradahan ng truck dyan sa Japan para hindi kayo makapag-rally?